Magandang araw po para sa lahat ng mga nakikinig at kung saan po kayong lupalop o panig ng mundo po ngayon ay sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At bago po tayo magpatuloy sa ating Bible study ay pagdasal po muna tayo. Lord Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan naming nagawa. Linisin niyo po sana niyong banal na dugo in words, thoughts, and actions. Linisin niyo po, Lord, ang lahat ng karumihan sa aming puso at isipan. And Lord, kung may gusto po kayong hipuin sa mga nakikinig kapag ito'y dadaan sa kanilang newsfeed, ay ikaw na po bahala, Lord God. Dahil ang lahat ay nasa kamay niyo naman po, Lord. Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ. Nasa iyong kamay kung ililigtas ang tao o hindi. Nasa iyong kamay din kung ipaparinig niyo po, Lord God, ang mensaheng ito sa taong gusto niyo pong iligtas o hindi. Nasa kamay niyo po ang lahat. Maraming salamat din po, Lord, sa iyong biyaya at habag, sa pagpapakamatay sa krus, sa iyong banal na dugo. Maraming salamat. At Lord, Yeshua, Mashiach, Yahweh Jesus Christ, sa aming Bible study ngayon, Lord God, walang magi-interrupt. Walang kahit na anong noises, background noises, Lord God, ng kahit na anong animal, spirits, tao o naman. Pangalan niyo lamang po, Lord, yung may taas at walang iba. Walang iba, Lord, na pangalan lamang na maririnig, kundi ang banal mong pangalan, Yeshua Mashiach. At pati na din po ang mga salita lamang, Lord God, ang mag-penetrate sa puso ng bawat isa na mga nakikinig po sa mensahe. I-bless niyo po ang mensahe. Gawin niyo po, Lord God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, on fire by the power of your Holy Spirit. And Lord, Yeshua HaMashiach, manguna ka po sa akin sasabihin, anoint my tongue, heart, mind, body, and soul by the power of your Holy Spirit. And Lord, cover this by the power of your holy blood, surrounds us with the bolts of light of your power. Wasakin niyo po lahat ng atake ng kaaway, Lord God, invisible man sila o visible. And Lord, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, manguna ka po sa akin sasabihin na hindi po ako mental block, Lord God. Lahat ng lalabas sa akin bibig galing lamang sa iyong puso. And covered me by the power of your holy blood as well as my family, lahat ng nakikinig, Lord, na gusto niyo pong iligtas. And surrounds us with the bolts of lighting of your power. And please send your holy warriors of angels. And we give back to you all the glory and honor, power and might. In Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ngayon po ay huwag pagtuunan ng pansin ng mundo. Ito po yung title ng pag-uusapan po natin. Kung napapansin po ninyo, kung nabasa nyo po ang buhay ni Enoch, yung Book of Enoch po, siya po ay lolo ni Noah. Lalabas lamang po siya kapag inuutusan siya na Lord na pwede na siyang lumabas para mag-share. Pero most of the time, nagsispend siya ng time and panahon sa Panginoon, studying the will of the Lord, the laws of the Lord. And the Lord was really greatly pleased sa ginawa po ni Enoch kasi Enoch walked with God. Yun po. So, naririnig yun po yung butiki. So, yun nga po. Nangyari kay Enoch. He spent a lot of time for the Lord than for the world. At yun nga po. Huwag nating pagtuunan ng pansin ng mundo dahil kahit saan po tayo titingin ay talagang magkakasalang ating mata. And every time may lalabas sa ating bibig, even the feelings, pwede tayong magkasala kahit ang ating isip. At ang mundo po kasi ay very slippery. Slippery po talaga siya na every now and then magkakasalang tao. Hindi po ba sinabi sa Bible na lahat ng tao ay na-fall short with the glory of God? Lahat po ay nagkamali at wala pong perfect. Pero ang gagawa po nun ay ang banal na Espiritu ng Lord Yeshua HaMashiach. Kaya during po sa rapture,
ang makakasama po sa rapture talaga ay ang taong filled with the power of the Holy Spirit. Not because you search your heart, hindi hindi po yun by your own effort. It's by the power of the Holy Spirit that you will be redeemed. Ayun po, nag-ingay yung butike. So, it's by the power of the Holy Spirit na we will be redeemed during the rapture. Kasi kapag halimbawa nagkasala ang tao, nagigrieve po yung Holy Spirit ni Lord, dumidistansya, ang mangyayari po ay ma-left behind ang tao sa rapture. So sabi nga, when we accept the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, we accepted the Holy Spirit of God in whom we are sealed in the day of redemption. So it's by the power of the Holy Spirit of God na tayo po ay makakasama sa rapture. Not because you repent. Now, if the Holy Spirit will not show you kung ano yung mga kasalanan dapat mo ipag-repent, you cannot be able to repent. Kahit gusto mo din mag-repent, kung hindi ka hipuin ng banal na Espiritu na mag-repent, you cannot be able na makarepent. It's all by the works of the Holy Spirit. Ang iba kasi, ang mga tao, parang inaangkin na nila, no, na parang may contribution sila, bakit sila makakasama sa rapture. Hindi po ganun. It's all by the grace and power of the Holy Spirit of God. So, uulitin ko po, hindi ka makakapag-repent kung hindi po hihipuin ng Holy Spirit na mag-repent ka. Hindi ka din makakapag-search sa iyong puso kung anong dapat mong ipag-repent kung hindi din magsisearch yung Holy Spirit for you. It's all by the works of the Holy Spirit. The Holy Spirit is our great helper. Kung wala po si Holy Spirit of God, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, we are a big nothing. Wala po tayo. So, dito po sa mundo, makikita po natin yung klase-klaseng status sa buhay ng tao. At kung mapapansin po ninyo, may mayaman, may mahirap, may masipag, may matyaga, may lazy, no? Tamad, ganon. Klase-klase po yung makikita natin. Now, in every works po na ginagawa natin, ay may kabayaran po yan, diba? May reward po. Katulad lang din po yan na isang puno. Kung healthy yung puno ay magkakaroon siya ng magagandang bunga. 'Di ba? Magagandang bunga. Pag sira naman yung puno, magkakaroon din siya ng sirang bunga. So, ibig sabihin lang po nun, kung anong ginawa mo, ay siya ding babalik sa'yo. Ayun din yung reward na matatanggap mo. Mamumunga. Kung namumunga ka ng good fruits, ay syempre, pagpapalain ka ng Diyos. Now, ang tao po kasi parang puno din na namumunga. Namumunga ka ng love, joy, peace, patience, o namumunga ka ng pride. No? And all forms of attitude of Satan is the fruit of a bunga yun, o fruit ng sirang puno o sakiting puno. Ngayon po, babasahin po natin sa Mangangaral 2, verse 9 hanggang 19 po ito. Babasahin po natin kung ano po nakasulat sa Mangangaral na ito. So, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Ito yung mga shinare na wisdom ni Solomon nung siya ay hari ng Israel. Naging hari, tinalagang hari ni Lord Yeshua HaMashiach Yahweh. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Kaya napakayaman talaga sa panahon, napakayaman ng Israel sa panahon na naghari si Solomon, guys. Dahil kasi sa wisdom ni Solomon, andun yung peace. Pag nagkaroon ka kasi ng love kay Lord, ang takot kay Lord, gumawa ng bali, nagkakaroon ka ng wisdom. Na wisdom to avoid committing sins. Wisdom na ang gagawin mo lang ay yung puro katotohanan. Doon ka lang nagre-rejoice. Yung
wisdom din ay pinoprotektahan din tayo sa lahat ng desisyon, lakad, plano, lahat ng gagawin. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Diba? Kasi nga pag ginagabayan ka ng wisdom ni Lord, o may wisdom ka galing kay Lord, it's very smooth. Lahat ng gagawin mo. Planadong planado. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. So, lahat ng kanyang ginagawa guys ay magaganda kasi filled with wisdom si Solomon. So, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So, pinakita sa atin ni Solomon na kapag ikaw ay parang you're after of the things of this world, nag-exert ka much effort ng mga bagay dito sa mundo, ang gusto iparating sa atin ni Solomon ay walang maidudulot din na maganda sa spiritual. Parang it's like chasing the wind. Parang naghirap ka lang pero naghirap ka para sa wala. Parang ganoon. Napagod siya, nakagawa siya ng mga bagay na magaganda. Lahat ng mga desisyon niya, mga ginagawa ay talagang binibless. Tapos nung nakita niya, nung natapos na siya, nakaramdam siya ng pagod, pero na-realize niya na walang kwentang mga bagay dito sa mundo. So, para daw hinahabol o para daw paghahabol sa hangin. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang sa mga nauna sa kanya. No? Napaka-useless talaga ang mabuhay dito sa mundo kung wala kang Lord Jesus Christ. Kasi si Lord, kapag may Lord ka, you have everything. Meron ka lahat. And very contented ka. Kasi ang Diyos mo ay source of everything. At hindi ka hahayaan na maubusan ng iyong mga pangangailangan. Kasi the Lord will always provide sa iyo. Kasi nga, nakadepende ka o nakasandal ka sa source of everything. Yung iba kasi kapag halimbawa may nagawa na silang may achievement na sila sa buhay, naging professional na sila, marami na silang pera, they rely on those things. Nag-rely sila sa pagiging famous, sa kanilang knowledge, nagre-rely sila sa pera. Whenever nagkakasakit sila, immediately pupunta agad ng hospital. No? And, ayun, maingay. At walang contentment. Kapag wala kang contentment, ibig sabihin wala kang peace of mind. At ang makakapagbigay lang noon ay ang source of everything, which is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ. So, nung si Solomon po ay nagdasal siya, hindi niya hiningi yung mga kayamanan sa mundo. Magkaroon siya ng mga ganun. Mga gold, yung mga bagay dito sa mundo. Kundi wisdom ang hiniling niya. At hindi niya in-expect na dahil sa wisdom na yun, magiging mayaman pala siya. Mas kakaiba pala siya sa lahat ng hari. Pero never niyang inisip na mas lamang siya sa mga hari. Sa iba pang hari, na mga previous na mga kings. Kasi alam niya na lahat ay vanity. Babalik din siya sa alabok. Kung anong nangyari dun sa mga hari noon na nauna sa kanya, ganun din mangyayari sa kanya. Natamasan mo yung kaginhawaan, maraming pera, maraming gold, happiness of this world. Pero the fact na ikaw ay babalik din sa alabok, wala din pinagkaiba para sa, diba? Sa ibang mga tao, kahit mga beggar, walang pinagkaiba po yun dahil babalik din naman sa lupa.
Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at kamangmangan. Natry niya niyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, napakaraming Diyos-Diyosan. Natry na niyang magkaroon ng iba't ibang klaseng babae. No? Nagpatayo pa siya ng mga altar, libulto, kung ano mga fake na mga gods. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Diba? Kasi nga ang karunungan, ilalayo ka sa kapamakan. Kasi ilalayo ka sa kamangmangan, no? Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa sa kamangmangan, tulad ng kabutihan, ng liwanag kaysa kadiliman. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan, so wala pong direksyon. Magulo yung buhay, magulo yung lahat ng ginagawa, magulo, palpak. Ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisa ang hantungan ng lahat, kamatayan. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Kaya wala talagang pinagmamalaki ang tao, guys. Wala talagang mag-iisip na mas lapang siya sa kahit na sino. Dahil lahat talaga, guys, ay dadaan sa parehas din yung pupuntahan, kamatayan. Kaya gusto talaga ni Lord ang tao ay marunong magmahal ng kanyang kapwa. Kasi nga, hindi ganun kahaba ang buhay ng tao dito sa lupa. Kaya gusto ni Lord na matuto ang tao na pakumbaba. Kasi nga pag nagpakumbaba ka, si Lord Jesus Christ ay matutuwa. Kung hindi nakafocus ang iyong sarili sa mundo, si Lord ay maaring matuwa sa iyo, bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Hahabaan yung buhay mo. Sasagana ka. Kontento ka habang nabubuhay ka dito sa lupa. Hindi ka nagwo-worry. Kasi alam mo, sarili mo, na kontento ka na may Diyos ka. No? Kontento ka kung ano lang kinakain mo. Hindi ka na naghahangad pa na yung mas sobra o higit pang mga bagay na hindi naman nakakatulong. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagpapakarunong? Ano bang napapala mo sa grabe yung natapos mo? Nakailang degree ka, di ba? 5 yung natapos mong kurso, marami kang pera, nagagawa mo yung gusto mo, very easy para sa'yo. Pero you cannot deny, guys, na there is something na empty sa puso. May kulang. Iba talaga pag walang Lord. No? Iba talaga. Kahit yung mga mayayaman, guys, na magulo yung pamumuhay, madaming iniisip. Iniisip mo baka nakawan ka, malaki ang bahay mo, kailangan yung pader mo mataas. Ganon. Hindi mapakali. Pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. So lahat din naman ay isang patutunguhan. Kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinulot nito sa akin. 'Di ba? Siyempre, on the flesh ka. In the flesh pala. So, na may flesh ka pa. Nakakaramdam ka ng weakness mo, yung sakit, no, yung mga problema, pressure, etc. Kasi nga we are in the flesh. Kaya tayo napapatawad ni Lord because we are in the flesh. So yung mga spirits, hindi na sila pinatawad because they don't have weaknesses. Unlike sa flesh, no, yun nga, madali ka lang magkasakit, manghina, di ba, self-pity, ganon. Kaya pinapatawad tayo, bumaba yung Diyos dito sa lupa, nagpakamatay, nagkatawang tao, nagpakamatay, para mabigyan tayo ng kapangyarihan na labanan ang atake ng kaaway. Kasi they are spirits and they are powerful. So when we say spirits, of course, no, unseen sila ng mga created para sa hangin. Tayo para sa material. And we don't see them. Kaya ang ginawa ni Lord, ang God of
uh, the invisible God, bumaba talaga siya, nagpakamatay. Binigyan niya ng power ang mga tao, pagtatanggap sa Kanya, you will be filled with the power of the Holy Spirit. Once you accepted the Lord Yeshua HaMashiach in your heart, then the power of the Lord will rest in your heart. Magkakaroon ka ng gifts of the Holy Spirit. Wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y may iwan lamang sa susunod sa akin. No? Grabe yung kayod mo. Inabot ka na ng madaling araw sa kakatrabaho para lang magkaroon ng pera. Tapos napapansin mo na parang wala namang umaakyat. Palagi na lang labas ng labas na lang labas yung pera. Alam niyo po mga kapatid, hindi po maikukumpara ang blessings ni Lord sa effort ng tao. Kahit pa abutin ka ng madaling araw sa kakatrabaho, kung hindi ka binibless ni Lord Jesus Christ, palagi pong empty yung pocket po ninyo. Mabilis lang po maubos yung pera. Whereas kung binibless ka ni Lord because you have the Lord Jesus Christ in your heart, in your life, in your family, then kahit hindi ka mayaman, the Lord Jesus Christ will always meet your needs. Hindi ka niya hahayaan na empty, na maubusan. Always kanya i-meet niya yung mga needs mo. Lagi niyang ipoprovide. Ganun po si Lord magmahal ng anak. Katulad ng prodigal son. Kasi yung prodigal son, mas nag-look after siya sa world, sa mundo. Mas nag-focus siya sa mundo. Gusto niya ng yung mga gawa ng laban. Bali siya sa poder ng kanyang papa para lang liwayaw, something ganon. Liwaliw, o ano ba yan? Basta yung ganon. Tapos, naubos yung pera niya. Saka ka-spend. He never spent the money wisely. Kaya naubusan siya at naging pulubi siya. So, once na tayo po ay dumidistansya kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, sa puso po natin dumistansya tayo sa Kanya, then magiging pulubi din po tayo spiritual. At sa mga bagay din po, magiging salat po tayo. Because if we are rich and blessed with the power of the Holy Spirit or spiritually, then the Lord also will bless us physically. No? Yung good health po is a very big blessings po naman matanggap ng tao. Kasi madaming pera, pero they could not be able to eat what they want. Yung mga food na delicious, bawal sa kanila. May pera ka, pabalik-balik ka naman sa ospital. May pera ka, hindi ka naman gumaling. May pera ka, may sakit ka naman. So it's better na kahit wala kang pera, pero you are healthy. And it's a very big blessings. No? Kasi ang tao hindi naman nabubuhay sa pagkain lang, guys. Mas madaming ang namatay sa palaging kumakain. Walang pakundangan. No? Kaysa mga nag-fasting. At sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong umangmang? Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran. No? Kung ano yung mga pinagpaguran mo, ikaw pa din ang tawag dito, magmamana po niyan. Ikaw pa din po ang gagamit po niyan. Okay nga po. So kung nasaan po ang ating puso, naroon din po ang ating kaluluwa. So kung mahal po natin ang mundo, andun po yung puso natin doon. Tapos yung mundo wawasakin ni Lord, wawasakin din ang ating kaluluwa. So kung ano pong nangyayari kung ano mga bagay na above pa sa Diyos, na mawawala, mawawasak, ay ganun din po mangyayari sa kaluluwa. So, Matthew 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." In verse 22, For the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. If your eyes is focused with the Lord and always naka-center, no, yung mata mo ay, yung sentro ay talagang si Lord,
then you will always be full of the power of the Holy Spirit, filled with light, filled with the truth. But if your eyes is full of worldliness, then ganun din po ang iyong katawan. Sa 1 John 2 verse 15, sinabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, there is a very big difference sa talagang taong mahal ang mundo at ang taong mahal si Lord. No? Kung ano yung mangyayari o consequences sa mga taong mahal ang sanlibutan. Gumagawa ng mga kinapupuutang ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Temporary lang naman itong dito sa mundo, guys. No? Dapat naisip yan ng mga tao na anytime ay pwede po tayo mawala sa mundo. Now, if we commit sin or gumagawa po tayo ng mga kalaswaan or yung mga worldliness, tapos bigla po tayo mawala sa mundo, saan po kaya tayo papunta? So, dapat yun yung iisipin ng mga tao bago sila gagawa ng kabaluktutan o mga bagay na hindi ayon sa gusto ni Lord Yeshua HaMashiach. Kasi lahat dito sa lupa ay temporary lang. No, anytime ay pwede na tayo ni Lord dalhin sa kanyang kaharian kung para sa langit ka. So, anytime pwede na din po maganap ang rapture. Tulad ng sabi ni Lord na maghanda na. Kung mahal mo ang sanlibutan, at yun nga po, kung ang sanlibutan ay nasa puso mo at ang sanlibutan naman ay wawasakin ni Lord in the future or sisirain ni Lord, hindi naman as in total desolation, pero yun nga, wawasakin ni Lord, ganun din ang mangyayari sa kaluluwa ng tao. Tutupukin ang sanlibutan at ang mga nagmamahal sa sanlibutan ay tutupukin din ng apoy sa hinaharap. Ganun po ang mangyayari. So, ang pagtuunan po dapat ng pansin ay ang Diyos, ang lumikha, hindi po ang mga nilikha niya, hindi po yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Kasi nga lahat ng yan ay mawawala po at mawawasak, magdi-disappear din po yan. So, doon po dapat tayo kay Lord na si Lord Jesus Christ ay eternal God. Kasi doon kung nasa Kanya po ang ating puso at kaluluwa, then iingatan din po niya tayo sa oras ng great testing na mangyayari sa mundo. So, ano ba ang mga makamundong bagay na ginagawa ng karamihan? Yung mga disco, bar, nagiinuman, yung mga bakla, tomboy, yung mga babae, nakipag-asawahan sa kapwa babae, lalaki, nakipag-asawahan sa kapwa lalaki, lost, yung nangyayari ngayon sa mundo at filled with pride ang mundo ngayon. Kapag mahal mo si Lord, ay lagi kang tutulungan at gagabayan sa lahat ng iyong gagawin at lakad. Very smooth po dahil ang wisdom ni Lord ay siyang gagabay at tutulong sa mga tao na tumatawag kay Lord Jesus Christ at may takot sa Kanya. Kaya, hindi po natin kailangan na mag-impok ng mga bagay dito sa lupa, magpagod para mag-impok ng mga bagay dito sa lupa, kundi mag-impok po tayo para sa langit dahil anytime po ay mangyayari na ang rapture. Hindi na po magtatagal yun. Para po sa mga hindi pa po born again Christian, kung ano pong yung rapture. Ang rapture po ay massive snatching away. Kung ano pong nangyayari kay Elijah and Enoch ay ganun din po mangyayari sa mga tao sa hinaharap din po. Magsilutangan po, lilipad po, tapos sasalubungin si Lord sa alapaap at after po na makita yung mundo, ipapakita po kasi yun na Lord, ipa-slow motion niya muna. Tapos, after po niyan, i-magnet na po niya, diretso na po sa langit.
So, ganun po yung rapture. Kaya nga, hindi natin kailangan mag-impok o mahalin ang mga bagay dito sa lupa. Lucas 12 verse 20 to 21. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So it's better na maging mayaman sa paningin ng Lord kaysa maging mayaman dito sa lupa. No? Pag nawala ka naman, goodbye lahat. Hindi mo madadala yan, yung lupa, hindi mo madadala ang pera, yung kayabangan and everything. Tatanungin ko po kayo, deserve nyo po ba na maiwan sa rapture dahil kayo ay may pride? Deserve po ba ng pride na talagang dahil sa pride na yun, may iiwan po kayo sa rapture? Deserve niyo po ba na maiwan sa rapture dahil nag-impok lang kayo ng madaming pera dito na masusunog lang din at masisira? Deserve niyo po ba na mamatay kasama ng mga taong wicked dito sa lupa o magiging kasama niyo yung mga fallen angels o mga demonyo dito? Kung mahalin niyo si Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, then kailangan po natin na si Lord lamang ang ating mamahalin sa puso at isipan po natin at magbibigyan po natin ng panahon ng Diyos sa araw-araw po natin na pamumuhay dito sa lupa, because it is not guarantee na mabuhay dito ng mahabang panahon. Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, hindi po ibig sabihin nun na hindi na po magtatrabaho kasi nga hindi na kailang pagtuunan ng yung title is hindi pagtuunan ng pansin yung mundo. Ibig sabihin po noon ay kahit nagtatrabaho ka po, sa puso mo po ay si Lord. Niisip mo si Lord Jesus Christ. Hindi lang yung tatawag ka lang kay Lord kasi problemado ka. No, may gusto kang hingin sa Diyos kaya ka tatawag. Hindi po ganun yun. Dapat kahit wala kang kailangan, no, kahit binibless ka na, kakausapin pa din siya. That is a form of relationship kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At yun nga po, para malaman natin din ang kalooban ni Lord. Every time we speak to the Lord Jesus Christ, often nagsishow si Lord kung anong mga gusto niyang ipagawa sa atin. So ganun po yung walk in the Spirit, so we won't fulfill the lust of the flesh. At yun nga po, dahil sa ating palagi po nagpakikipag-usap sa Diyos, pinabago po tayo na Lord every now and then. Kapag tayo pa ay nakikipag-usap sa Diyos, humihingi ng tulong kung anong dapat baguhin sa ating sarili. Now, if we are a Christian at hilaw po tayo as a Christian, and alam na natin na we're living in the last days, so it's better na kailangan ng seryosohin si Lord Jesus Christ because ayaw ni Lord ng laro. And for sure, you will really miss the game. No, ikaw po talaga ay matatalo kapag pinaglalaruan mo si Lord Jesus Christ. Because the Lord hates po yung mga taong hindi nagsiseryoso. Pahayag 3 verse 15 to 18, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, dahil ikaw, Christian by name, not a good example, di ka malang nag-share, para kang secret agent na Christian, na nahimik ka lang. Alam niyo ba guys, madaming mga Christians na accountable sa kapwa nila kasi alam nila na ang salita ni Lord, but they never dare to share. Hindi po nila share sa iba. Kaya accountable po sila pagdating ng araw. Kahit pa nagtatights ka. Kasi kapag Christian ka, you are entitled to share. Pinag-sharean ka din, kaya i-share mo din sa iba yung natanggap mo. Huwag kang selfish. Yun nga po. May sinasabi na, wala naman sa Bible. Think of it guys, kung anong ginawa ni Lord Jesus Christ 2,000 years ago. 5,000 kataong pinakain niya. Hindi lang sa spiritual, pati sa physical. And think of it na sa Lord Jesus Christ, naglalakad-lakad siya para magbahagi ng salita ni Lord.
Imagine kung gaano kadami nakikinig sa Kanya. And when the Lord Jesus Christ speaks, guys, nung panahon na yun wala pang mic. But when He speaks like katabi mo lang siya. Pero imagine, 5,000 katao ang nagsasalita, ang nakikinig sa Kanya noon. At nag-iisa lang siya. At hindi naman, di ba? Siyempre malayo siya sa mga ibang pang mga tao. Pagpalagay natin kung walang mic, maririnig mo ba? Clear ba yung sinasabi? Imagine 5,000. So, ganun ka-powerful si Lord Jesus Christ na dapat sa ibang mga churches, hindi siya i-underestimate because He's not only human being, but He is the great I am. Si Lord Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Sinasabi mo ikaw ay mayaman, di ba? Sinasabi ako, Christian ako, anak ako ni Lord. Sinasabi mo ikaw ay anak ni Lord. Sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Wala nang kailangan pa si Lord lang pero hypocrite ka pala. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto. Pure relationship, pure love for the Lord Jesus Christ, not just Christian by name, but by deeds and works. Yung puso is pure, holy. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. It means righteousness, the laws of the Lord. No? Kailangan malaman para maging righteous ka, para sundin yung mga gusto na Lord Jesus Christ. Kasi ang damit ng tao, guys, ay yun yung gawa niya. Magiging damit ng tao ay yun yung gawa niya. Pansinin niyo guys, nung panahon na yung sa rapture, ita-transform ang tao. No? Magsusuot siya ng maputing damit. Yun yung gawa niya. Kaya deserve ng tao din na makasuot ng puting damit kung siya ay nagpapakabanal. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. It's all by the power of the Holy Spirit of God. Thank you so much sa lahat po na makikinig. Yun po yung last na Bible chapter and verse. At maingay po yun sa taas. Para may atake. So yun nga po, maraming salamat para sa lahat ng mga nakikinig. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord open your eyes and help you and save you and be rapture ready. Balutin nawa tayo ng Lord ng banal na dugo ni Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ para sa lahat ng mga unvaccinated. At kung wala po kayong vaccine, wag po kayong magpa-vaccine. Wala kayong booster, wag po kayong magpa-booster. And because the Lord declares about the vaccine, na hindi po ito helpful. At sa pamamagitan ng banal na dugo ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, mawasak lahat ng mga atake ng kaaway. Spirit man yan o tao, wild animals, o demons, in the name of Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. And Lord, Holy Spirit of God, Yeshua HaMashiach, thank you so much for your wisdom, knowledge, and understanding. Ikaw na po bahalang mag-ipo sa mga tao, Lord, ka na gusto niyo po iligtas. And I give back to you, Lord, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, a protection, provision, glory, power, and might. In the name of Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God, amen, hallelujah.